Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwar tawab abayahawa. Bawakwar tawab abayahawa. Kalhalal hawad abayahawa alhayam. Kalhalal hawad abayahawa alhayam. Bahasa masyayak yahawasay. Bahasa masyayak yahawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kadas. Kwam yasarala elda oper Marlika Philippines. Tawada abayahawa. Yaman. Okay. So, yan ang opening prayer natin. Diretso na tayo. The Book of Jasher, chapter 13 and 14 will be our study. Dalawang chapter ang pag-aralan natin ngayon. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 13 at 14, ang ating pag-aaralan. Diretso tayo, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 13, verse 1 to 28. At isinama ni Tera ang kaniyang anak na si Abram at ang kaniyang apo na si Lot na anak ni Haran at si Sarai na kaniyang anak at kaniyang manugang na asawa ni Abram at ang lahat ng kaniyang sambahayan at mga alipin ay sumama sa kaniya mula sa Or Kasdim upang pumunta sa lupain ng Kanaan. At nang sila ay dumating sa lupain ng Haran, sila ay nanatili doon, sapagkat ito ay napakagandang lupain para sa pastulan at may sapat na lawak para sa mga sumama sa kanila. Si Tera, sabi niya, ang kanyang anak na si Sarai at the same time kanyang manugang na asawa ni Abram. So, wala sa 66 book yan. Si Sarai, anak ni Tera, na asawa ni Abraham at the same time, manugang ni Tera. So, yan. Ang direction talaga nila sa Kanaan. Kasi yun ang Kanaan, yun naman naging bansang Israel. Kaya lang naging Kanaan yan. Nauna kasi ang lahi ni Kanaan na punta roon pag scattered nila. Yung nagkaroon ng maraming lingwahe. Pero yun talaga ay para sa bansang Israel yan. Pero nung araw kasi wala pang pangalang Israel eh. Wala pa si Jacob. So nauna lang ang Kanaan na naging bansang Kanaan. Ngayon, yung nakarating sila sa isang bansang Haran, kapareho din ito sa pangalan ng anak ni Tera, si Haran. Na ang asawa ni Haran, Balo, na manugang ni Tera. Ay, yung pangalan niya Tera, tinira niya manugang niya. Yun ang anak si Sarai. Pangalan kasi Tera, di tinira rin yung manugang na. Pero hindi naman siya nagkasala kasi Balo naman eh. Pero kung buhay si Haran, ginalaw niya, malaking kasalanan yon. Balo na eh. So, si Sarah, hindi siya napanganak sa kasalanan. Kasi Balo naman ang nanay niya. So, yon. Yung panahon na yon kasi, ang nanay kasi ni Abram, nasa Yungib kasi sila nakatira 10 years sila doon eh. Siyempre, si Tera, wala nang asawa. Hindi naman siya pupunta Yungib. Baka mahalata ni Haring Nimrod. So, tinira na lang niyang manugang niyang Balo. Yan si Sarah ang naging anak. Ngayon, yung umalis si Tera, kasi payo na kasi ni Abram na dapat pumunta sila sa Kanaan talaga. Kasi sinabi ni Yahweh sa kanya. At pinayuhan rin si Tera ni Noah at saka ni Shem na sundin mo yung sinabi ni Abram sa'yo. Ayan. Ngayon, pagdating nila sa Haran, malawak na lugar, saka maraming
mapakainan ng mga hayop nila. Kasi ang property kasi nila, mga hayop. So, talagang doon sila umasa sa mga hayop eh. Na kakain. Halos mga karne ang kinakain nila eh. Dahil pag marami kang hayop, araw-araw ka magkatay ka ng karne. Itong panahon natin ngayon, manok-manok. Sila, baka-baka na sila, no? Karnero-karnero o tupa-tupa. So, yan. Ngayon, tuloy natin ang kwento. Basa. At nakita ng mga tao sa lupain ng Haran na si Abram ay mabuting tao at matuwid sa harapan ng alahayam at sa mga tao. At ang Yahawa na kaniyang alahayam ay kasama niya. At ang ilan sa mga tao sa lupain ng Haran ay dumating at sumama kay Abram at kaniyang tinuruan sila sa katuruan ni Yahawa at sa kanyang mga daan. At ang mga lalaking ito, nanatili silang kasama ni Abram sa kanyang bahay at sumunod sila sa kanya. At si Abram ay nanatili sa lupain ng 3 taon. At sa paglipas ng 3 taon, ang Yahawa ay nagpakita kay Abram at sinabi sa kanya, Ako ang Yahawa na naglabas sa iyo mula sa Ur-Kasdim at nagligtas sa iyo mula sa mga kamay ng lahat ng iyong mga kaaway. So, pansinin mo si Abram, yung mga tao na taga-Haran, nakita nila na mabuting tao talaga si Abram. O, biro mo ha? Sabi rito, at nakita ng mga tao sa lupain ng Haran, nakita ng mga tao sa lupain ng Haran, na si Abram ay mabuting tao. Mabait talaga si Abram, matino. Tingnan mo nga katabi mo, matino ba yan? Katulad ba kay Abram? At matuwid sa harapan ng alahayam at sa mga tao. At ang Yahawa na kanyang alahayam ay kasama niya. Sinasamahan talaga lagi si Abram ni Yahawa. Kasi matino eh. Matuwid. So, kailangan talaga, ito challenge natin to eh. Hamon sa buhay natin to na kailangan mamumuhay tayo laging matuwid. Hindi manloko, hindi mandaya, hindi pabanjing-banjing. Kailangan matuwid. Ganon si Abram. Nakaraan niya, hinulog si Spugon, siya namatay. Naglakad-lakad lang, 3 days and 3 nights siya, naglakad-lakad sa apoy. Hindi siya namatay. Kasi, matino siya eh. Saglit lang yata. Siya, 3 araw, 3 gabi. 3 araw, 3 gabi. Si Misak, Abinigo, at saka si... sandali lang yun sila doon eh. Times 7 lang apoy doon pinainit. Samantala, 3 days and 3 nights, pinainit ang pugon. Sobrang init. Yung naghagis nga, patay. At yung kumuha, patay din. Matindi pala. Kasi, ito si Abram kasi, mabuting tao. Iba talaga yung taong mabuti. Huwag tayong magpadala sa mga kalukuhan, mga ano-ano pang mga ano. Kailangan talaga i-sit up talaga sa utak na kailangan magpakabait ka. Mas iba talaga yung taong mabuti, mabait, matuwid. Ngayon, ito pang ginawa ni Abraham, parang pastor si Abraham, parang preacher eh. Sabi niya, at ang ilan sa mga tao sa lupain ng Haran ay dumating at sumama kay Abraham at kanyang tinuruan sila sa katuruan ni Yahawa. Aba, nangaral si Abraham, nagtuturo. At sa kanyang mga daan, at sa mga, at ang mga lalaking ito,
nanatili silang kasama ni Abram sa kanyang bahay at sumunod sila sa kanya. Preacher si Abram. Parang pareho sila ni Enoch. Yung dinala rin si Enoch sa langit dahil lumalakad siya kasama ni Alhayam. Si Abram ganon, katino. Ngayon tuloy tayo. Basa. At ngayon, kung didinggin mo ang aking tinig at tutuparin mo ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga batas, kung magkagayoy aking ipapabagsak ang iyong mga kaaway sa harap mo, at aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at aking ipapadala ang aking pagpapala sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay, at hindi ka magkukulang ng anuman. Bumangon ka ngayon, kunin mo ang iyong asawa at lahat ng pag-aari mo, at pumunta ka sa lupain ng Kanaan, at manatili roon. At doon ako magiging alahayam sa iyo, at pagpapalain kita. At bumangon si Abram, at kinuha ang kaniyang asawa at ang lahat ng pag-aari niya. At sila'y naparoon sa lupain ng Kanaan, gaya ng sinabi sa kaniya ni Yahweh. At si Abram ay may 55 taong gulang nang siya'y umalis sa Haran. Pansinin mo si Abram, ha? Talagang masarap gayahin si Abram. 55 years. Ito, ha? Pansinin mo ito, ha? At ngayon, kung didinggin mo ang aking tinig at tutuparin mo ang aking mga utos. Importante yan, tutuparin ang kanyang utos ni Yahweh. Ang aking mga palatuntunan at ang aking mga batas, utos, palatuntunan, at batas. Kung magkagayon, aking ipapabagsak sa iyong mga kamay sa harap mo at aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at aking ipapadala ang aking pagpapala sa lahat ng mga gawa ng iyong mga kamay at hindi ka magkukulang ng anuman. Di ka talaga maghihirap. Pag tayo talaga sumunod kay Yahweh, sa kanyang utos, sa kanyang palatuntunin, sa kanyang batas, pagpapala darating sa'yo. Pero kaya ang tao naghihirap, something may problema ang ginawa mo. Something na may ginawa kang tulibagbag na utos ni Yahweh. Kaya nagdanas ka ng problema at mag-isip ka ngayon na gusto kang mamatay. Kasi tulibagbag minsan. Hindi naman lagi, minsan. Pero si Abraham kasi matino talaga sa Abraham. Blessing talaga. Yan ang sikreto eh. Magpakatino lang talaga. Nandito na tayo sa paglilingkod. Bakit pa tayo magdalawang isip? Ang masama kasing dito, halimbawa talaga yung si King Solomon. Si King Solomon, bad yun siya eh. Hindi siya God. That's why sinabi doon na hindi siya katulad sa kanyang ama na si Haring David. Si King Solomon, matalino, pero sa katalinuhan niya may problema siya eh. Ang talino niya, panahon sa tatay niya, gira. Pero wise siya, matalino siya, ginawa niyang biyanan ang lahat ng bansa sa buong mundo. Lahat ng mga prinsesa, asawa niya, gigirahin ba siya? Manugang ko yung hari sa Israel eh. Walang gira, tama. Pero ang problema ni King Solomon, mahina ang kanyang panampalataya kay Yahweh. Ang labas niya, double kara.
Sabi ni isang asawa, darling, paggawaan mo kami ng simbahan ni Baal. Pinagawaan din ni King Solomon. Paggawaan mo kami simbahan ni Astarte. Pagkatapos, inauguration, sumama din si King Solomon doon. Nagsimba rin siya kay Baal. Yung doon na sama yung asawa niya, samba rin siya kay Astarte. Doon nagalit si Hawa. Hindi ka tapat sa akin. Double kara ka. Akala ko ba ako lang ang kinikilanlin mo? Nagsisimba ka rin sa mga fallen angel. So, ang labas ni King Solomon sa langit, parang yan. Hindi, walang mansion yan. Parang yan makatira. Bad siya eh. That's why, after sa kanya, nahati na ang kingdom. Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Nahati na. Divided na ang Israel. Dahil kay King Solomon na double kara. Panindigan natin kahit anong mangyari, yahawa lang talaga tayo. Hindi tayo pwedeng mapadala na papainan ka, dadadala ka rin sa pain doon. So, si Abraham talaga matino. Makikita mo yung mga iba na sa talagang hirap, paranasin ka talaga ng hirap kasi consequence sa ginawa mong double kara. Tuloy tayo. Basa. At dumating si Abram sa lupain ng Kanaan at tumira sa gitna ng lungsod. At doon niya itinayo ang kanyang tolda sa gitna ng mga anak ni Kanaan, ng mga naninirahan sa lupain. At nagpakita ang Yahawa kay Abram nang siya'y dumating sa lupain ng Kanaan. At sinabi sa kaniya, ito ang lupain na ibinigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Pagkamatay mo, magpakailanman. At gagawin kong gaya ng mga bituin sa langit ang iyong binhi. At ibibigay ko sa iyong binhi bilang mana ang lahat ng lupain na iyong makikita. At si Abram ay nagtayo ng isang dambana sa dakong lugar na kinausap siya ng alahayam. At doon ay tinawag ni Abram ang pangalan ni Yahawa. So, kita mo si Abram, nagtayo siya ng dambana para doon na rin siya mag-worship. So, ang nakalaan lang talaga siya, parang pareho siya kay Enoch eh. Diba si Enoch, ganon din. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Sa panahong iyon, sa pagtatapos ng 3 taon ng paninirahan ni Abram sa lupain ng Kanaan, sa taong iyon ay namatay si Noe, na siyang 58 taon ng buhay ni Abram. At lahat ng mga araw na nabuhay si Noe ay 950 taon at siya ay namatay. At si Abram ay nanirahan sa lupain ng Kanaan. Siya at ang kanyang asawa at lahat ng nauukol sa kanya at lahat ng yaong kasama niya, kasama ang mga sumapi sa kanya mula sa mga tao ng lupain. Ngunit si Nahor na kapatid ni Abram, si Lot na anak ni Haran, at si Tera na kanyang ama, at ang lahat ng nauukol sa kanila ay nanirahan sa Haran. Hindi kasama ni Abram si Lot yung pagpunta ni Abram sa Kanaan. Yung pagbalik na niya uli, sa kanan niya sinama. Yung unang pagpunta niya sa Kanaan, si Abram, si Sarah, asawa niya, at saka mga alipin niya, mga tauhan niya. Yun lang nandoon. Si Lot, si Tera, si Nahor, na kapatid ni Abram, ay nandoon na sila sa Haran. So, yan ang nangyari. Tuloy tayo. Sa 5 taon ng paninirahan ni Abram sa lupain ng Kanaan, ang mga tao ng Sodoma at Gomora at lahat ng mga lungsod
Ito si Chedorlaomer, isa nga prinsipe yan ni Nimrod. Pero yung naghati na, naging hari siya sa Elam. Ngayon, nagira na ito. Alam mo, talo si Nimrod dito. Talo. Pati dali pang anak na si Mardon na isa ring masamang tao na anak ni Nimrod. Tuloy natin. Sapagkat si Chedorlaomer noong unang panahon ay isa sa mga prinsipe ng mga hukbo ni Nimrod. At ang lahat ng mga tao sa Tore ay nakakalat. At ang mga natira ay nakakalat din sa ibabaw ng lupa. Si Chedorlaomer ay nagtungo sa lupain ng Elam at naghari. At dahil dito, naghimagsik siya laban sa kanyang dating hari na si Nimrod. At sa mga araw na iyon, nang nakita ni Nimrod na ang mga lungsod ng kapatagan ay naghimagsik, siya ay dumating na may kapalaluan at galit upang pakipagdigma kay Chedorlaomer at tinipon ni Nimrod ang lahat ng kanyang mga prinsipe at nasasakupan, mga 700,000 lalaki, at pumunta laban kay Chedorlaomer. At Chedorlaomer ay lumabas upang salubungin siya kasama ang 5,000 lalaki. At naghanda sila para sa pakikipagbaka sa libis ng Babel na nasa pagitan ng Elam at Shinar. Ang tauhan ni Chedorlaomer ay 5,000 lalaki. 5,000, 5,000. Kay Nimrod, ilan ang sa kanya? Mga 700,000 lalaki. 700,000. 700,000. Ang kalaban nila ay 5,000 lang. Kay Chedorlaomer. Kay Nimrod ay 700,000. So marami. Pero tingnan mo, ano nangyari sa gira nila? At lahat ng mga haring iyon ay nakipaglaban doon. At si Nimrod at ang kanyang mga tao ay natalo sa harap ng mga tao ni Chedorlaomer. At may bumagsak mula sa mga tauhan ni Nimrod na humigit kumulang 600,000. At si Mardon, na anak ng hari, ay nahulog sa gitna nila. At si Nimrod ay tumakas at bumalik sa kahihiyan at kahihiyan sa kanyang lupain. At siya ay napailalim kay Chedorlaomer sa mahabang panahon. At si Chedorlaomer ay bumalik sa kanyang lupain at nagpadala ng mga prinsipe ng kanyang hukbo sa mga hari na naninirahan sa paligid niya. Kay Archok, na hari ng Elasar, at kay Tidal, na hari ng Goyim, ay nakipagtipan sa kanya, at lahat sila ay masunurin sa kanyang mga utos. Under na sila, pati si Nimrod, under na kay Chedorlaomer. Magbibigay na sila ng buwis. Natalo sila eh. Dali pang anak ni Nimrod na si Mardon. Sa dami nila ha, natalo sila sa 5,000 lang. Siguro hindi sinuot ni Nimrod yung damit ni Adag ni Eva. Hindi siguro niya nakalimot atang suot. Talo siya sa dami nila. Tapos 5,000 lang ang kalaban, pero natalo sila sa 5,000. Ngayon, under na niya. Yung dating amo niya, siya na ang busing ngayon. Tuloy tayo. Siya nang alipin. At ito ay sa 15 taon ng paninirahan ni Abram sa lupain ng Kanaan. At ang Yahweh ay nagpakita kay Abram sa taong iyon. At sinabi niya sa kanya, "Ako ang Yahweh na nagdala sa iyo mula sa Ur-Kasdim upang ibigay sa iyo ang lupain ito bilang mana. Ngayon ngay lumakad ka sa harap ko
sundin mo ang aking mga utos. Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito na pinakamana mula sa ilog Mitzrayim hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Laging pinaalaala ni Yahweh talaga kay Abraham, oh. Sa verse 18, ngayon, ngay, lumakad ka sa harap ko at maging sakdal ka at sundin mo ang aking mga utos. Sundin mo ang aking mga utos, maging sakdal ka at lumakad ka sa harap ko. Yan ang laging bilin. Kasi ang kapalit, ibigay ang lupa, ang binhi sa kanya. Kapag tayo'y gumawa talaga ng katinuan, sumunod sa utos ni Abba Yahweh, paano ka makasunod sa utos kung hindi mo alam ang utos? Yung Torah. So yan, kailangan sumunod talaga tayo na walang isang makaligtaan natin at may kapalit na pagpapala. Tiba-tiba ka sa malaking blessing na darating kapag masunurin. Kaya lang medyo matagalan kasi may mga pasaway. Hanggat may mga pasaway, matatagalan. Darating na sana, may mga pasaway pa. That's why na sisirmonan talaga kayo ng bisya, pagalitan pa kayo. Dami ko na pagalitan doon sa GC. Magpagalit pa, naka-voice video yan, naka-voice message yan. Nakita mo mga sa GC doon, mga voice message ko, talagang sa poll sila lagi. Yan, di ba? Kasi kailangan talaga magpakatino na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatino na tayo. Tuloy. Basa. Para hindi tagalin. At ikaw ay pupunta sa iyong ama sa kapayapaan at sa mabuting edad. At ang ikaapat na henerasyon ay babalik dito. Ang iyong binhi sa lupaing ito at mamanahin nila ito magpakailanman. At nagtayo si Abram ng isang dambana at tinawag niya ang pangalan ni Yahweh na nagpakita sa kaniya. At nag-alay siya ng mga hain sa ibabaw ng dambana para kay Yahweh. Nang panahong iyon, bumalik si Abram at pumunta sa Haran upang tingnan ang kanyang ama at ina at ang sambahayan ng kanyang ama. At si Abram at ang kanyang asawa at lahat ng pag-aari niya ay bumalik sa Haran. At si Abram ay nanirahan sa Haran ng 5 taon. Bumalik sila sa Haran. Pero 15 years sila sa Kanaan. 15 years. Tapos bumalik sila muna sa Haran para dalawin yung kanyang ama at saka ina. Ngayon, dito, pag gumawa si Abram ng dambana, pangalanan niya Yahweh. Ngayon, ang katumbas kasi sa dambana noon, ngayon, assembly. So, ano ipangalan natin sa assembly? Kingdom of Yahweh. Kingdom, may pangalan talaga si Yahweh. Kingdom of Yahweh. Born again Messianic. Yan. Born again Messianic. Kingdom of Yahweh. Yan. Yan ang ipapangalan natin. Kasi pag ang imahe ni hayop na ahas na si Jesus Christ, hayop, 4 na hayop yon, makita niya doon. Ba, wala ang pangalan ko dito, ha? Yung tao dyan, papatayin ko sila, papasok siya doon. Pero pagkita niya, Christian Fellowship, okay, mga tao ko yan, sasamba sa akin. So yan, kasi nandoon yung pangalan niya, Christ, Christian, Jesus Christ, Christian Fellowship. Okay, tao ko yan. Pero pag Kingdom of Yahweh, pero hindi tayo dapat matakot. Hindi matakot.
Ganon. Kingdom of Yahweh nakalagay. Born again Messianic. Tuloy natin. Basa. At marami sa mga tao ng Haran, mga 72 lalaki, ang sumunod kay Abram, at si Abram ay nagturo sa kanila ng pagtuturo patungkol kay Yahweh at ng kanyang mga paraan. At tinuruan niya sila na makilala ng lubos ang Yahweh. Nang mga araw na iyon ay nagpakita ang Yahweh kay Abram sa Haran. At kaniyang sinabi sa kaniya, narito, ako'y nagsalita sa iyo nitong 20 taon nang nakaraan na sinasabi. Ngayon, bumalik si Abram sa Haran, mayroong 72 lalaki. Tinuturoan naman niya. Sumunod, nagtuturo siya patungkol kay Yahweh at ang kanyang mga paraan. At tinuruan niya sila na makilala ng lubos ang Yahweh. Preacher talaga, pastor, talagang nangangaral talaga siya, si Abram. Kahit saan ka nangangaral, yan. 72 katao. At sumunod, tinuruan niya na kailangan na makilala ng lubos ang Yahweh. Kasi pag makilala ang lubos na Yahweh, hindi na yan magdubol kara. Pero kung hindi pa kilala ang lubos, parang si King Solomon, hindi ata nakilala ang lubos, nagdubol kara pa. Sabi niya, girespeto ko yung asawa ko. Simple, asawa ko yan eh. Magpatayo daw ng templo ni Baal, templo ni Astarte, pupunta. Pagkatapos templo, pag worship, unang worship, inauguration, pupunta rin siya, harap din siya kay Baal. Harap din kay Astarte, harap din kay Tapos balik naman siya, harap naman siya kay Yahweh, tapos harap naman kay Baal. harap naman kay Dagon. Wala. That's why, sabi ko nga kay Pastor Buddy, magkikita kay ni King Solomon sa parang. Kasi gusto mo parang ka rin eh. Gusto mo parang din. Kita kayo doon. Sabi ko, hindi kayo makita ang tatay. Si tatay may mansion doon. Kayo ni King Solomon, sabi na, hindi bali. Kasi at least kasama ko, hari. Si King Solomon. Sige, proud ka, magpapakain ka ng mga hayop doon. May trabaho nyo doon. At saka ginugulo. Sa Thailand lang, yung mga hayop doon, yung mga unggoy, magulo eh. Ginugulo yung tao eh. Hindi, wala kang privacy. Hindi iba talaga na sa mansion ka, may privacy ka, may service of vehicle ka pa. Doon, wala, maglakad ka pa eh. Ang mababa talaga masyado, itong taga-bangkita. Mukha silang pulobe eh. Sa tabi lang sila ng mga mansion eh, sa bangkita lang sila. Sa parang, makita mo, may mga nandoon yung mga hayop, Mga puno doon. mga puno. Sa bangkita ka, parang mukhang mga polobe sa kilid. Yung iba naman, hindi bali, atis langit pa rin. Pero mababa. Ganun lang parang kaligayahan mo. Mababa ang kaligayahan mo. Bahala ka sa buhay. Kaya, parang ganun kasi, kung yan ang katuwiran, ibig sabihin, hindi niya kayang maging matuwid sa harapan ni Yahweh. Basta importante, elect siya, save na siya, okay lang sa kanya. So, tanggap na niya hanggang parang hanggang bangkita. Meron talagang monkey business paminsan-minsan. So, yan. Desisyon niya yan, bahala siya. Saging sa kapitbahay. Tuloy, basa. Umalis ka sa iyong lupain, mula sa iyong lugar ng kapanganakan, at mula sa bahay ng iyong ama, patungo sa lupain na aking ipinakita sa iyo, upang ibigay ito sa iyo at sa iyong mga anak. Sapagkat doon sa lupain iyon ay pagpapalain kita, at gagawin kitang isang dakilang bansa, at gawin ko na dakila
Ang promise ni Yahweh kay Abraham, gawin kong dakila ang iyong pangalan. Kilalang kilala si pag-Abraham. May away na Father Abraham. Oh, maraming mag-claim niya. Anak kami ni Abraham. Oh. Kaya sikat ang pangalang Abraham dahil sa kanyang pagkamasunurin. Ang mali sa kanta, Bishop, yung 7 children. Wala mo siyang 7 anak pa noon. Si children pa. Nadagdagang mali. Ang Father Abraham, okay yon. Pero ang 7 children, doon na mali. Wala yun. Tuloy. At bumangon si Abram at kinuha ang kaniyang asawang si Sarai at ang lahat ng nauukol sa kaniya at ang lahat na ipinanganak sa kaniya sa kaniyang bahay at ang kanyang mga alipin at sila'y lumabas upang pumunta sa lupain ng Kanaan. At si Abram ay yumaon at bumalik sa lupain ng Kanaan ayon sa salita ni Yahweh. At si Lot, kaanak ng kaniyang kapatid na si Haran, ay sumama sa kanila. At si Abram ay 75 taon nang siya'y umalis sa Haran upang bumalik sa lupain ng Kanaan. 75 years old si Abraham. Yung bumalik ulit siya sa Kanaan. Kasama niya si Lot. Pero ang akala natin, si Lot, pagpunta na sa Kanaan, kasama agad si Lot. Hindi pala. Pangalawang balik na pala ni Abraham, nakasama si Lot. Yung una pala, hindi pa sa kasama. Tingnan mo, kulang ng kulang talaga ang 66 book sa kwento, sa story. Ito, detalyado ang story. Pati yung pagira ni Nimrod, natalo siya sa dati niyang tauhan na si Theodore Yomer. Talo siya doon. Okay, tuloy. At siya ay dumating sa lupain ng Kanaan ayon sa salita ni Yahweh kay Abram. At kaniyang itinayo ang kanyang tulda at siya ay nanirahan sa kapatagan ng Mamre. At kasama niya si Lot na anak ng kaniyang kapatid at ang lahat ng pag-aari niya. At muling nagpakita ang Yahweh kay Abram na nagsabi, sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At doon siya nagtayo ng isang dambana sa Yahweh na nagpakita sa kaniya na hanggang sa araw na ito ay nasa kapatagan ng Mamre. Sa Mamre na siya. Nakatira. O, tuloy. Okay. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 14, verse 1 to 33. Nang mga araw na yaon ay may isang pantas sa lupain ng Shinar na may unawa sa buong karunungan at may magandang anyo. Ngunit siya'y dukha na dukha. Ang pangalan niya ay Rikayon at mahirap niyang suportahan ang kaniyang sarili. At kaniyang ipinasya na pumaroon sa Ehipto kay Oswiris na hari ng Ehipto na anak ni Anom upang ipakita sa hari ang kaniyang karunungan. Sapagkat marahil ay makasumpong siya ng biyaya sa kanyang paningin na maibangon siya ng kahirapan ng kanyang buhay at bigyan siya ng pangangalaga ng hari at ginawa ni Rikayon. Si Rikayon, yung naging paraon. Siya yun, si Rikayon. Taga-Sinar siya. Siya'y mahirap na tao. Halos dukhang-dukha siya eh. Pero matalino, pantas siya. Ito story to kay Rikayon, nga naging paraon. Tuloy. At nang dumating si Rikayon sa Ehipto, ay tinanong niya ang mga naninirahan sa Ehipto tungkol sa hari. At sinabi sa kanya ng mga naninirahan sa Ehipto ang kaugalian ng hari ng Ehipto. At sabi nila na ang kaugalian ng hari ay isang araw sa bawat taon ay umalis sa kaniyang maharlikang palasyo
Si Rikayon, pumunta na sa Egypt. Inalam niya kung anong kaugalian ng hari niya si Oswiris. Ngayon, isang bisis lang lumabas sa bawat taon. Tapos walang basta-bastang sino mang makalapit sa kanya. Ngayon, tuloy natin ang story. At nang malaman ni Rikayon ang tungkol sa kaugalian ng hari sa Ehipto, na hindi siya makalapit sa harapan ng hari, siya'y nalungkot na mainam at labis na nalungkot. At sa kinahapunan ay lumabas si Rikayon at nakasumpong ng isang bahay na buho, na dating isang bahay na lutuan sa Ehipto. At siya'y nanatili doon buong gabi sa kapaitan ng kanyang kalagayan. At nagutom siya at hindi siya natulog sa gabing iyon. At pinag-isipan ni Rikayon sa kanyang sarili kung ano ang dapat niyang gawin sa bayan ng Ehipto hanggang sa makausap niya ang hari at kung paano siya makakapagpanatili ng kanyang sarili doon. Ngayon, nalaman ni Rikayon na hindi pala basta-bastang makalapit sa hari. Maliban lang once a year lumabas at mayroong maghatol siya, mayroong mga problema na ayusin niya. Pero walang sino mang basta-basta makalapit. Nalungkot si Rikayon. So lumabas siya, nakapunta siya sa bahay na guho, sira, na dating lutuan. Doon siya. Doon ang kanyang tirahan. Di siya makatulog, gutom na gutom pa siya. Mahirap nga siya eh. So, ganyan katinding hirap ni Rikayon nga naging hari sa Egypto na si King Pero, si Haring Paraon. Yan ang buhay ni Haring Paraon para noon. O, tuloy. At siya ay bumangon sa kinaumagahan at lumakad. At nakasalubong niya sa daan ang mga nagtitinda ng mga gulay at ng iba't ibang uri ng mga gulay. At ninanais ni Rikayon na gawin din ito, na magtitinda siya ng gulay upang magkaroon ng kabuhayan sa lungsod. Ngunit hindi niya alam ang kaugalian ng mga tao. At siya ay tulad ng isang bulag sa kanila. At siya ay yumaon at kumuha ng mga gulay sa parang upang ipagbili ang mga iyon sa mga tao para sa kanyang ikabubuhay. At ang mga tao na nagtitipon sa paligid niya ay kinutya siya at pinagtawanan at pinagkukuha ng mga tao ang kanyang mga gulay mula sa kanya at walang naiwanan. Kawawa pala ito si Rikayon. Kawawa palang yung buhay na narasa ni Haring Pero. Ni King Pero, ni Haring Paraon. Bago siya naging hari sa Egypt, na inagaw niya kay Oswiris. So, pero mo, titinda na siya ng gulay. Para lang mabuhay siya. Kasi wala nga, mahirap nga siya. Pero ang ano sa kanya, matalino lang siya. Pantas lang siya. Ganun ang lamang sa kanya eh. Pero hirap siya sa buhay eh. Magtitinda. Ito naman mga tao, pinagtawanan siya. Kinukotya pa. Tapos kinuha pa yung bali ipaninda niya. Wala na siya ititinda. Tuloy ang sunod kwento. Basa. At siya'y punong-puno ng kapaitan sa kanyang kalagayan sa buhay. At sa bahay na guho na tinitirahan niya, at buong gabi siya'y hindi makatulog. At sa ikatlong gabing iyon, ay pinag-isipan niya kung paano niya maililigtas ang kanyang sarili mula sa gutom. At gumawa siya ng isang pakana kung paano kumilos. At siya'y bumangon sa kinaumagahan at kumilos na may talino at yumaon at umupa ng 30 malakas na lalaki sa mga tao na may dalang mga kasangkapang pandigma sa kanilang mga kamay. At kaniyang dinala sila sa taluktok ng libingan ng mga Ehipsyo at inilagay niya sila roon.
Ah. Ikaw pa, nagkapira ba yun? Wala na nga makain. Wala makain, hirap na hirap siya eh. Ikaw parang Talagang. laing tangka. Oo. Pero matalino lang kasi siya eh. So, kunwari, pasa ng 30 tao yun, ha? Malalaki, makisig. Tapos may mga hawak na baril. Oo. Espada. Gilagay niya sa ano, itong gagawin niya, oh. Tuloy na. Ah. At inutusan niya sila na sinasabi, ganito ang sabi ng hari, magpakalakas kayo at maging magigiting na lalaki. At huwag ninyong payagang ilibing ang sino man dito hanggang sila ay magbigay ng 200 pirasong pilak at ginto. Oh. Pagkatapos ay maaari ng ilibing ang kanilang patay. At ginawa ng mga lalaking iyon ang ayon sa utos ni Rikayon sa mga tao ng Ehipto sa buong taong iyon. At sa loob ng 8 buwan, si Rikayon at ang kanyang mga tauhan ay nagkaroon ng malaking kayamanan ng pilak at ginto. At kumuha si Rikayon ng napakaraming kabayo at iba pang hayop. At umupa siya ng higit pang mga tao. At binigyan niya sila ng mga kabayo at sila ay nanatili sa kanya. Ah, yan. Matalino. Sabi na, hindi ako umubra sa magtitinda ng gulay. Ah, dito. Ginagawa ko ng gulay. Itong kayong 13 tao, makisig kayo, naka-gym kayo, laki. Oh, dala kayo ng armas. Dito sa simenteryo ha, walang payagan yung ililibing hanggat magbigay sila ng 200 pilak at ginto. Utos ng hari yan. Oh, sabi ba? Utos, pero wala di man utos. Sarili lang niya yun eh. Utos ng hari yan. Ah, so simpre mga tao, apap, hindi pwede ilibing. Magbayad kayo. Ah, nagbayad na. Ah, libing. Sa loob ng 8 buwan, dami na silang pera, pilak at saka ginto. Oh, so bumili siya ng maraming kabayo para lumaki yung negosyo niya. Ganon katalino si Rikayon. Pero yung hirap niya hindi siya umubra sa negosyo, magtitinda ng gulay. Dito lang pala sa simenteryo. Sabi ni Isip nga, ito, dito ko makakapera. Siyempre naman mga tao, takot yon dahil makikisig, tapos may mga armas, mga baril yan. Hindi pwede, yan, ilibing dito yan. Magbayad muna kayo. Ah, bayad. O, dumami ang pera nila. Bawat may mamatay, kapira sila. Tuloy. Basa. At nang sumapit ang taon, sa panahon ng hari ay lumabas sa bayan, ang lahat ng mga nananahan sa Ehipto ay nagpipisan upang magsalita sa kaniya tungkol sa gawain ni Rikayon at ng kanyang mga tao. At ang hari ay lumabas sa takdang araw. At ang lahat ng mga Ehipsyo ay nagsiparoon sa harap niya. At dumaing sa kaniya na nagsasabi, mabuhay nawa ang hari magpakailanman. Ano itong bagay na iyong ginagawa sa bayan na iyong mga lingkod? Na huwag hayaang mailibing ang isang bangkay hanggang sa magbigay ng 200 pirasong pilak at ginto. Nagkaroon na ba ng katulad nito sa buong mundo? Mula sa mga araw ng mga dating hari o maging mula sa mga araw ni Adan hanggang sa araw na ito, na ang mga patay ay hindi dapat ilibing, maliban kung ito'y magbayad ng 200 pirasong pilak at ginto. Mga tao, nagsumbong na sa hari na ganitong ginawa ni Rikayon. Utos mo ba yan? Eto ngayon, basa. Nalalaman naming kaugalian ng mga hari na kumuha ng taunang buwis sa mga buhay, ngunit hindi sa mga patay. At ngayon ay ginagawa mo para sa mga patay at humihingi ka rin ng buwis araw-araw. Ngayon, o hari, hindi na namin ito matitiis sapagkat ang buong lungsod ay naghihirap dahil dito. At hindi mo ba alam ito? At nang marinig ng hari ang lahat ng kanilang sinabi, siya ay labis na nagalit at ang kanyang galit ay nag-alab sa loob niya sa pangyayaring ito
Oh, yan. Yari si Rikayon dito. Hindi pala utos ng hari yon, sarili lang pala niya. Pero mayaman na si Rikayon, hindi na siya magugutom. Hindi tulad dati, na hindi siya makatulog dahil sa gutom. Nakatira pa siya sa guho nga bahay. Ngayon, matalino lang kasi. So, yan. Ngayon, hindi alam ng hari. Aba, ang galit ng hari. Sino bang gumawa nito? Na hindi ko utos yan. Kasi ang taong bayan, nagreklamo na hirap na kami. Akala ko yung buhis para sa mga buhay, pati yung mga patay. Buhisan pa. Hindi pwede ilibing hanggat hindi magbayad ng 200 pilak at ginto. Ayan. Ngayon, ito, anong sunod nangyari? Basa. At sinabi nila sa kanya ang lahat ng mga gawa ni Rikayon at ng kanyang mga tauhan. At ang galit ng hari ay napukaw. At inutusan niya si Rikayon at ang kanyang mga tauhan na dalhin sa harap niya. At si Rikayon ay kumuha ng humigit kumulang 1,000 bata, mga anak na lalaki at babae. At binihisan sila ng seda at borda. At pinasakay niya sila sa mga kabayo. At ipinadala sila sa hari sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. At kumuha rin siya ng napakaraming pilak at ginto at mga mamahaling bato. At isang malakas at magandang kabayo. Bilang regalo niya sa hari. Kung saan siya ay dumating sa harap ng hari at yumukod sa lupa sa harap niya. At ang hari, ang kaniyang mga lingkod, at ang lahat na nananahan sa Ehipto ay namangha sa gawa ng Rikayon. At kanilang nakita ang kaniyang mga kayamanan at ang kaloob na kaniyang dinala sa hari. Oh, yan. So, nawalang galit sa hari. Giraguruhan ng magandang kabayo eh. Tapos, mga ginto, mga pilak. Tapos kita pa niya 1,000 batang lalaki, babae. Pinasuot na pupunta, nasakay ng kabayo. Tuwang-tuwa siya. Ba, ibang klase ito May parig. So, ano nangyayari ngayon? Nawala ang galit ng hari. Kasi nabibigyan ng hari ng mga ginto at pilak. Mga ginto at mga pilak at yung regalo pa niyang magandang kabayo. Na dati, galit na galit ang hari. Yung binalita sa mga tao. Sino ba yan? Na hindi ko utos yan. Pero ngayon dumating, ayun. Tuwan-tuwa ang hari. Nawala ang galit. Ganon lang, katapat. Kahit sinong tao, basta galit na galit. Regaluhan. Bibigyan mo pera yan, 1,000. Tutuwa na. O regaluhan mo. Di na magagalit sa'yo yan. Ayun lang. Okay, tuloy. At lubos na kinalugod ng hari at siya'y namangha dito. At nang si Rikayon ay maupo sa harap niya, tinanong siya ng hari tungkol sa lahat ng kaniyang mga gawa. At si Rikayon ay nagsalita ng lahat ng kaniyang mga salita na may katalinuhan sa harap ng hari, sa kaniyang mga lingkod, at sa lahat ng mga naninirahan sa Ehipto. At nang marinig ng hari ang mga salita ni Rikayon at ng kaniyang karunungan, si Rikayon ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari. At siya'y nakatagpo ng biyaya at kagandahang loob mula sa lahat ng mga lingkod ng hari at mula sa lahat ng mga naninirahan sa Ehipto. Dahil sa kaniyang karunungan at kahangang mga talumpati. At mula noon, ay minahal nila siya ng labis-labis. O yan, hindi lang ang hari, kundi lahat ng sambayanan ng Ehipto. Pati mga leaders ng hari. Minahal siyang labis ng labis. Ang galing pa naman magsalita, magtulumpati. Ang galing magsalumpati, di ba? Humahanga ang hari. Grabe ito si Rikayon. Super talino. Binigyan pa siya ng mga ginto at pilak at kabayo na regalo. Nawala ang galit. Hangang-hanga pa. Ganon katindi.
Si Rikayon. Ngayon, sunod. Anong sunod na pangyayari? Basa. At ang hari ay sumagot at nagsabi kay Rikayon, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Rikayon, kundi Faraon ang magiging iyong pangalan. Yamang ikaw ay naniningil ng buwis sa mga patay. At tinawag niya ang kaniyang pangalan na Faraon. At inibig ng hari at ng kaniyang mga nasasakupan si Rikayon o Faraon dahil sa kaniyang karunungan. At sumangguni sila sa lahat ng mga naninirahan sa Ehipto na upang gawin si Rikayon o Faraon na punong opisyal sa ilalim ng hari. Oh, yan. Paraon na. Bininyagan ng Ang, paraon. ang meaning na paraon, naniningil ng buhay sa mga patay. Boy. Yun pala ang meaning. Paraon na ang pangalan mo. Hindi na Rikayon. Kaya pala. Yan ang story ng bansang Egypt niya, King Pero. Si King Pero, si Haring Paraon, inagaw lang niya kay Osiris yun. At saka lahi na niya lahat ang ano. Yan ba ng pinanggalingang lahi natin? Si Asinat, ng mga tribe of Manase. Malahi pala natin, matalino. Si Rikayon. Okay. Sabay gano'n, tuloy. At ginawa ng lahat ng naninirahan sa Ehipto at ng mga pantas doon. At ginawa itong kautusan sa Ehipto. At ginawa nilang punong opisyal si Rikayon o Faraon sa pamumuno ni Osiris na hari ng Ehipto. At si Rikayon o Faraon ay namahala sa Ehipto. At araw-araw na nagbibigay ng katarungan sa buong lungsod. Ngunit si Osiris na hari ay magpakita sa mga tao at kaniyang hahatulan ang mga tao ng lupain isang araw sa bawat taon. Si Osiris, once a year lang mapakita sa mga tao. Samantala, si Paraon, si Rikayon, araw-araw nandoon at nagbigay pa siya ng katarungan, lahat. Siyempre, mamahalin siya ng tao. Ngayon. So, na-out of passing tuloy si Osiris. Para ang labas ni Rikayon, ni Paraon, siya ang prime minister na. Oh. Siya na ang gumawa. Kasi ang hari, nandoon na sa loob eh. Once a year lang siya lumabas. Ngayon, tuloy. At si Rikayon o Faraon ay may tusong inagaw ang kaharian ni Osiris ng Ehipto. At si Rikayon o Faraon na ang naging hari sa Ehipto. At ang lahat ng mga naninirahan sa Ehipto ay labis na nagmahal kay Rikayon o Faraon. At sila'y gumawa ng kautusan na tatawaging Faraon ang bawat hari sa Ehipto na mula sa kaniyang lahi. Kaya't ang lahat ng mga hari na naghari sa Ehipto mula sa panahong yaon ay tinawag na Faraon hanggang sa araw na ito. Yan. Yan ang story ng Egypt pala. Si Paraon, siya si Rikayon, isang mahirap na tao. Matalino lang. Taga Sinar. Pero, dahil sa katalinuhan, naging hari sa Egypt. Naagaw niya kay Osiris. Ngayon, lahat ng mga hari na lahi ni Paraon, ni Rikayon, ay Paraon na rin ang tawag. Isa nga anak niya, si Hagar. Anak niya sa labas. At doon din ang lahi ni Asinat na asawa ni Joseph. Si Joseph, mabuti na lang, hindi niya inagaw kay Paraon. Pwede yun eh. Ginawa na rin siya gobernador eh. Parang si Rikayon rin ginawa niya. Pero hindi naagaw. Kasi wala ambisyon si Joseph na manloko eh. At ito si Rikayon, talagang may motibo talaga. So yan. Ngayon, yung mga Manase tribe at saka Ephraim tribe, may dugong Egyptian,
mga dugo na lahi ni Ricayon. That's why na likas pala na matalino. Di ba? Okay. Ngayon, chapter 33, dito nagtapos. Ngayon, dito na tayo sa isang singit. Ayan. Basa. Ano ang kasing tulad ng kasaysayang ito? What is this history like? Yung ginawa ni Ricayon na naging paraon na hari ng Egypto. Basa. 1 chapter 5 verse 43. Naparito ako sa pangalan ng aking ama, at hindi ninyo ako tinanggap. Kung iba ang pumarito sa kaniyang pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Ang tunay na Savior na si Yahweh Shai, hindi tanggap ng mga tao. Pero pag ibang pangalan, tanggap. Parang inagaw. Ano nangyari? Bakit ganon? Because of this. Stolen the original Bible. At pinalitan. At yan na ang naging damdamin ng mga tao. Na napamahalan nila ang peke na Savior, na hayop, na halimaw, na fallen angel. Na kung dumating si Yahweh Shai, yung dalawang pastora natin masipag mag-post sa social media at gilike din natin, ay hindi dinididmala ng mga tao kasi napalagay na nila ang pangalang Jesus Christ na hayop na huwad. Doon na ang napamahal nila. That's why sabi ni Yahweh, sabi niya rito, naparito ako sa pangalan ng aking ama. Siyempre, Yahweh Shai. O, pareho. At hindi ninyo ako tinanggap. Kung iba ang pumarito sa kanyang pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Paano nangyari yan? Dahil nga dito, ninakaw ang Biblia. Kailan ninakaw? Noong 70 AD. Sa Roman Empire, destroyed Jerusalem. Nakuha nila ang original Bible, tapos naging Catholic Bible na. Doctorated na, kinanonize na ng Vatican Canon Law, at yun ang ginamit sa mga born again Christian, MCGI. Yan, kay Soriano yan. O, kay Soriano to. LDS, Ayan yan, yung Jehovah Witness, Iglesia ni Cristo ni Manalo, 1914, at SDS, Sabadista. Mormon, Lahat Saksi ni dito Jehovah, sila gumagamit Iglesia ni Manalo. na kasinungalingang Biblia. Ngayon, ituro mo ang tunay na Biblia, original, hindi nila tatanggapin. Ayaw nga eh. Sabihin ka pang ikaw ang mali. Yung doong mali, yun pa tinangkak, sinapalagay na nila napamahal na nila Ito na kasing kinagisnan ko, mahal na namin to. Kahit mali, ang logic ito Bible na doctorated, binago, kinurap, tapos may Bible na original, saan mo ang paniwalaan mo? Yung original, yung hindi original, siyempre original. Pero ang tao, wala talagang wisdom. Dito na, napamahal na kami dito Wala talagang wisdom. Dapat doon tayo sa original Bible. Original nga yan Pag nauntog siguro. Ang ngayon, yan. Only a lie has different version. Mag-iba-ibang version, pero kasinungalingan lahat. Kaya lang mga pastor nagdibati-dibati sa bawat religion kasi magkaiba ang version. Tapos, ang iba naman, etong direktor na hindi Fortuner, kundi siya si Montero, ay negosyo daw ang religion. Anong negosyo? Sabi ko, direct, sa pelikula ka lang magaling, di ka magaling sa analysis sa Bible. Kasi kasinungalingan na to lahat. Ngayon, tuloy natin.
Basa. Ito ang kasinungalingan. Basa. Genesis chapter 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang Kasinungalingan to, ha. In the beginning, God created the heaven and the earth. Eto, pinalitan to. Eto, sino ito? Fallen angel, Satanas yan eh. Eto, si Dios, Satanas din yan. Magkaibang fallen angel yan. Pero yan ang kinikilala ng mga tao. My God, oh my God. Diyos ko, Diyos ko. Sige, Diyos ko ka, God, God. Yung tinatawag mo si Satanas, yan! Akala mo ba sa langit ka mapunta, tinatawag mo Satanas? Sa impyerno, dahil si Satanas ang tinawag mo eh. Dami talagang mapunta sa impyerno. At least, wala na tayong pananugutan, sinabi natin sa kanila. Pero matigas ang utak nila, matigas ang puso nila, matigas ang ulo. Matigas naman talagang ulo. Hipuin mo ulo mo, di ba matigas? Kasi ang nangyari, eto, patunayan natin Satanas to. Eto, fallen angel. Ito ang original. Ito ang original, ha? Basa. Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng alahayam ang mga langit at ang lupa. Ito yung original, oh. Mga langit. Hebrew translation, oh. Bara asayat, bara alahayam at hasamayam, wat haratasa. Alahayam po ang nakasulat, alahayam. Nang pasimula ay nilikha ng alahayam ang mga langit at ang lupa. Mga langit kasi marami siyam na langit ang nilikha ni Yahweh. Alahayam. In the beginning, alahayam created the heavens and the earth. Alahayam, pero ginawa nilang God. Sa Tagalog, ginawa nilang Diyos. Pinalitan nilang pangalan ni Satanas. Sige ka, tuloy pa kayo kay Satanas. Tumawag, God, God. Lord, Lord. Diyos, Diyos. Diyos ko. Hindi kayo babagsak sa kangkungan. Hindi kayo babagsak sa kumunoy. Babagsak kayo sa dagat-dagatang apoy. Doon kayo babagsak. At least, wala na kayong isusumbat sa amin. Sinabi na namin, sadyang matigas talagang ulo nyo. Ngayon, basa. Pahayag chapter 13 verse 4. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon. Lahat ng tao, ha? Lahat ng tao sa buong mundo, sinamba nila ang dragon. Sino itong dragon na sinamba ng mga tao na hindi nila alam sinamba nila dragon pala yan? Sino yan? Basa. Pahayag chapter 12 verse 9. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Sunod. Pahayag chapter 20 verse 2. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Sino yung dragon? Si Satanas, Diablo. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon. Sino yon? Si Satanas, sinamba ng tao. Sino yung Satanas na yan? Ito, basa. Apokalipsis chapter 12 verse 9. At ang dakilang dragon, ang matandang ahas, na ang pangalan ay tinatawag na Gadril, ang Diablo na dumadaya sa buong lupa, ay ibinulid sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sino yung dragon? Si Gadril, si God.
Na sinamba naman, my God, si Gadriel yan, dragon yan, satanas yan. Sinamba ninyo. Satan's name is God. O aso. Lahat ng tao, sumasamba kay satanas, dragon, si God. Dahil sa Bible na huwad, Bible na fake, Bible na 66 Bible na gawa ng Vatican, ng mga lahi ni Japet na anak ng fallen angel, na mga European. Lahat ng founder ng Christianity, puro mga European. Maliban lang kay Eli Soriano at kay Felix Manalo, Pilipino yan sila. Pero lahat doon, European sila lahat. Tingnan mo ha. Si God. Okay. Basa. Isaiah chapter 4, 65, verse 11. At kayong mga nakalimot kay Yahweh, na nakalimot sa banal na bundok, ay sumamba kay God, ang huwad na makapangyarihan ng swerte at kapalaran. Sa English, and you who have forgotten Yahweh, who have forgotten the holy mountain, have worshipped God, the false deity of luck and fortune. God, ngayon, God, a Babylonian deity. Makita sa Isaiah 65:11, no? Isaiah 65:11, God. Bakit binasang God yan? Sa totoo lang, kung sundin natin ang grammar ng English, hindi God pagbasa dyan, good. Ginawa lang nilang para hindi halata. Pero, siya, pero basahin mo God, para ito pa rin ang mabanggit. God real. Kasi ang role ng grammar ng English, ang o U, maging alang ang sound kapag dalawang konsonan ang kasunod. Katulad ng John. Bakit John basahin ni John? Kasi may kasunod na dalawang konsonan. Yung Russell, bakit Russell basahin, hindi Russell? Kasi may dalawang konsonan na kasunod. Yung Mas, na apelido ni Elon Musk, Mas. Bakit Mas? Na yun naman yon. Kasi may dalawang konsonan ang kasunod. That's why ang sound. Ngayon, ito hindi siya masaon ng talaga, good talaga yan siya. Pero ginawang God, pati ang mga dictionary, Webster Dictionary, Merriam Dictionary, sumang-ayon na rin. God na rin ang pagbasa. Pero good yun, wala na sa grammar ng English. Secret ka na pala yan. Linglang nga ang tao, God. Sino yan si God? At kayong mga nakalimot kay Yahweh, nakalimot nga sila kay Yahweh, at nakalimot sa banal na bundok, ay sumamba kay God. Sumamba na sila kay God. Pero pagbaliktarin niyang God na yan ay dug. Aso. Ayaw pa rin. Hayop. Yan. Nakakalungkot nga ang mundo. Hayop talaga si pinasamba ang mundo no? Tingnan mo ang ugali ng aso kay Charparapan. Nagsiping ng kapwa-aso. Walang kahiyan. Dog Tapos, pag ibalik ta rin God, dapat good yan siya kasi wala namang dalawang kusunan kasunod. Pero, nag-compromise na rin ang dictionary. Accepted na rin nila na pagbasa dyan, God. Kunwari, yan ha, pero i-God lang natin para dito. Kasi kay God real. Niloko ang sangkatauhan. Ngayon, kung hindi kayo kumala sa pangloko ni Satanas, mamatay kayo na laging tumatawag kay God, kay Diyos, kay Lord na Baal na Satanas, o Jesus Christ, ay hindi kayo
pupulutin sa kangkungan sa Kumunoy. Doon kayo pupulutin sa dagatang apoy. At doon kayo titira magpakailanman. Wala na kayong isusumbat sa kayong nanonood sa YouTube channel. Makinig kayo, kayong mga bishop, mga pastor sa born again Christian. Pinaglaban ninyo si Satanas na fallen angel. Makinig kayo kung gusto nyong sa langit. Akala ba nyo sa langit kayo dadalhin ni Jesus Christ? Paano sa langit na hindi naman taga-langit yan, taga-imperno yan? Yahawa siya na Bugbog sarado ko na kayo, ha? tinanggap. Tuloy. Tingnan natin si God. Basa. Ang aklat ni Enoch, Kabanata 69, verse 3 to 12. Ang mga pangalan at tungkulin ng mga nahulog na mga anghel na mga satanas, ang lihim na panunumpa. At ito ang mga pinuno ng kanilang mga anghel, at ang kanilang mga pangalan, at ang kanilang mga pinuno sa daan-daan, at higit sa 50, at higit sa 10. Ito mga satanas ha, mga satanas. Tuloy. Ang pangalan ng una ay Jekon, sa makatuwid nga, ang nagligaw sa mga anak ng langit, at ibinaba sila sa lupa, at iniligaw sila sa pamagitan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangalawa ay pinangalanang Asbel. Nagbigay siya sa mga banal na anak ng langit ng masamang payo, at iniligaw sila upang kanilang dinumihan ang kanilang mga katawan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangatlo ay pinangalanang Gadril. Siya ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng hagupit ng kamatayan. At nilinlang niya si Eva. At ipinakita ang mga sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao, ng kalasag at ng baluti, at ang tabak para sa labanan, at lahat ng sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao. Si Gadriel ha, si God. Siya yung pakana ng mga digmaan, gumawa ng mga armas. At siya rin naglinglang kay Ibak. At ang pangatlo ay pinangalanang Gadriel, God. Siya ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng hagupit ng kamatayan. Kasi gira eh. At nilinglang niya si Iba kasi si Gadriel siya ang pumasok sa ahas. Siya ang pumasok. Na ang lahi na tinawag na serpent seed ay binhi ng mga nahulog na anghel. Binhi ng fallen angel. Ngayon, anong sabi? Ang lahat ng tao ay sumamba sa dragon. Sino yan si dragon? Matandang ahas, si Gadriel. My God, my God. Sige. Hindi kayo tumigil, hindi niyo pinansin to. Dahil wala namang matirang matibay sa lupa. Darating araw, mamamatay tayo. At ang kaluluwa natin, dalawa lang ang patutungahan. Langit at imperno. Kung wala ka sa tamang panampalataya, kung ikaw nanampalataya, tinawag mo ang satanas na fallen angel na dragon, doon ka sa imperno, magkakasama kayo. Pero kung si Yahweh ang tinawag mo, na nagkatawang tao si Yahweh siya, ay doon sa langit, sa buhay na walang gan. Ngayon, magpili kayo. Hindi tayo makaiwas sa final judgment na darating. Kung magbingi-bingian ka lang, hindi mo pinansin ito, dahil ang utak mo ay negosyo lang sa lupa, paano makaipon na maraming pera, pero itong perang maipon mo, hindi mo madala sa hukayan. Useless ang lahat ng pinagpaguran mo, dahil doon ka na sa apoy. Langoy-langoy ka doon, magpakailanman sa dagat-dagatang apoy. Makinig kayo. Tuloy natin. Tingnan mo.
Sa Greek, Sios. Sa Latin, Dios. Sa Tagalog, Diyos. Sa English, God. Sino yan? Si Sios. Satan. Si Satanas nga yan, sinamba. Ngayon, sino yan? Si Diyos noon. Ngayon, sino sa ngayon? Si Jesus. From Zeus to Jesus, ito ang sinamba ng mga tao. Ito, Satanas yan. O kayong nanood sa YouTube channel, hindi kayo tumigil sa pagsamba kay Satanas. Mahal ninyo tong Jesus na yan, na si Satanas yan. Nako, bahala kayo. At least, wala na kaming pananagutan sa inyo. Sinabi na namin, nangungugat ng liig namin sa kakasabi, pero sadya talagang matigas ang ulo nyo, ang puso nyo. So, dagat-dagat ang apoy ang bagsak nyo. Dito, samantala lang tayo sa planet Earth nito. Pero sa pangalawang buhay, forever and ever sa impyerno at forever and ever sa langit. Ngayon, gusto mo ba sa impyerno o gusto mo sa langit? Sabi mo, gusto ko sa langit. Eh, ang tinatawag mo, si Satanas naman yan. Hindi naman ang taga-langit. Dapat ang tawagin mo, Yahweh. Nga nagkatawang tao siya, Yahweh siya. Pero ang iba naman, may Yahweh siya, pero ang kaligtasan nila, pagsunod sa Torah. Agoy. Mali. Hindi naman ibig sabihin, hindi tayo sumunod sa Torah. Pero hindi yan ang source ng kaligtasan. Sinabi ng yan ni Yahweh ni Adan, na magkatawang tao siya, mag-shed siya ng blood sa Golgotha para sa katubusan ng ating kasalanan. Yung talaga ang ultimate salvation. Yung blood, dahil sinabi, without shedding of blood, there is no remission of our sin. Kung walang pagbububo ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Hindi dugo ng hayop, mismo si Yahweh nagkatawang tao, dugo niya mismo ang i-shed para sa katubusan. Sa mga rimnan Hebrew Israelite, hindi naman ibig sabihin, hindi na natin sundin ang Torah. Kasi ang pagsunod sa Torah, walang taong ma-perfect ang Torah. Dahil sinabi doon na ang tumutupad sa buong kautusan sa Torah, lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Ikaw ang Torah mo, ang kautusan mo, ang covenant mo na Torah ay magligtas sa iyo. Isa lang nalabag mo, lahabag ka rin sa lahat. Paano ka maligtas? Yun ang dahilan nga, ang mission ni Hawa, nagkatawang tao siya, una, tinutupad niya ang Torah. Sinabi niya, huwag niyo akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan sa mga propeta at kay Moses, na parito ako upang ganapin ang mga iyon. Siya ang nagtupad na perfect ni Yahweh siya ang Torah. Na tayong sumunod sa Torah, pag mayroon tayong error, ma-cover up tayo sa ginawa ni Yahweh siya sa pagtupad ng Torah. Perfect na rin tayo. Yun po, na may nagtupad na perfect, na naging tao, na si Yahweh, para ma-cover up ang ating kakulangan. Pero hindi yan ang covenant sa salvation. Ang covenant sa salvation, yung kanyang dugo. The past, the present, the future, burado lahat by the blood of Mashiach Yahweh, na si Yahweh nagkatawang tao. Pero ang problema ninyo, hindi nyo tanggapin si Yahweh na Savior. Ang tinanggap niyong Savior, yung pagsunod ng Torah sa covenant. Diyan kayo nagkakamali. Dahil hindi nga natin ma-perfect ang Torah. Matupad natin ang 99, palpak kasi sa palpak rin lahat. Yon ang dahilan kung bakit naparito si Yahweh, nga nagkatawang tao, si Yahweh siya, para tutuparin niya ang Torah. Para ma-cover up tayo sa ating kakulangan sa Torah. Gets nyo? Mga pastores at mga bisyapis, mag-aral kayo, magpakatalino kayo. Dahil sinabi ng Hosea chapter 4, verse 6,
My people was destroyed because lack of knowledge. Kaya napahamak ang aking sangkatauhan dahil sa kakulangan sa kaalaman. Dahil mangmang. Tuloy natin. Tingnan mo The sun. At sa kayo. Pareho lang sahon yan. God. Europe European. Si Jesus, si Siyos. Ito yon ang kinikilala sa European. Mga lahi ni Japet na sino ang tatay ni Japet? Si Samyasa. Na fallen angel. Ngayon, ano ba? Paano natin mapatunayan na si Samyasa? Basa. Genesis chapter 6 verse 10. At nagkaanak si Noe ng 2 anak. Si Sem na anak ni Imsara at si Ham na anak ni Naama. At si Japet ay anak ni Naama sa pamamagitan ng nahulog na anghel. Sino si Japet? Anak siya ni Naama sa pamagitan ng nahulog na anghel. Anong pangalan ng anghel na yan? Basa. Genesis chapter 9 verse 27. At sinakop ni Japet na anak ng anghel na si Samyasa ang ibang lupain ni Sem at si Kanaan ay naging kaniyang alipin. Sino si Japet? At sinakop ni Japet na anak ng anghel na si Samyasa. Sino yung anghel na si Samyasa? Ito yung nahulog na anghel. Fallen angel, Satanas. Wala yan sa 66 book. Dinoktor nila, binago nila. Original Bible po to. Hebrew. Ancient Paleo-Hebrew. Ngayon, kung doon kayo maniniwala sa kasinungalingan ng Biblia, bahala kayo. Original po to Saan ba ang paniwalaan mo? Yung Bible na sikat sa buong mundo, na 66 book, na doctorated, kinurap, Bible ng fallen angel, Bible ng mga Satanas, o ito sa original Bible? Siyempre original. Doon talaga tayo sa original. Hindi yon, di ba? Kahit sa mga product, gusto mo ba sa imitation o sa original? Siyempre original, ayaw mo sa imitation. Sa make-up na gusto original yun. Kanang may pangan. Awit na tayo. Hindi ko Ang tanging alay ko. Salamat sa iyo. Aking alahayan. Ako'y inibig mo. At inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang aking dalangin, Yahawa ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Di ko akalain na ako'y ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko
di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay ang buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na ipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukong, ang aking dalangin, Yahawa ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. For the last time, halalawaya. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makakaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang aking dalangin, Yahawa ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Ito lamang, Ama. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Yes, halalawaya, halalawaya. Purihin ka, Aba Yahawa, purihin ka. Tayo po'y manalangin. Pastor Richard. O aming Aba Yahawa, ang karangalan ay para man lamang sa iyo at patuloy ka naming sinasamba sa araw na ito. Patuloy ka naming dinadakila sa aming mga buhay bilang aming tunay na may likha, ang tunay na alahayam ng aming mga ninuno. At sa panahon na ito, salamat dahil nakilala namin ang iyong banal na pangalan. O aming Yahawa, ang patuloy naming kahilingan ay ang iyong kahabagan sa mga anak mo na nadimla ng kalooban at kaisipan. Dalangin namin ang iyong paglingap sa mga araw na ito sa nalalapit na inyong pagbabalik sa pamamagitan ni Mashiach Yahawashi. Aming Yahawa, hindi lingid sa inyo ang nararanasan namin sa daigdig na ito ngayon. Maraming mga grupo ng mga nananiwala na dating aming kasama sa huwad na paniniwala tungkol sa mga pangalan ng mga fallen angel na inilagay sa Doctorated Bible. Aming Yahawa, patuloy po naming dalangin ang iyong paglingap. Buksan ang pangunawa nila at maintindihan nila ang kahalagahan na muli kang makilala. Katulad ng aming mga puso at aming mga sarili na nakikilala namin ang iyong pangalan. Maging ang aming mga anak, ang aming mga kapatid sa laman, ang aming mga kamag-anak, ang mga kaibigan namin na malapit sa amin. Dalangin namin na sila'y mapukaw ang kalooban. O aming Yahawa, basbasan mo ang iyong mga salita sa pamamagitan ng banal na kakadas at kumatok ito sa kanilang mga puso at diwa. Maintindihan nila na ikaw lamang ang nag-iisang Yahawa, ang tunay na alahayam na may likha ng langit at lupa. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa assembling ito, sa buhay ni Bishop, ng iyong abang lingkod, ni Sister Nena, ni Nanay Marcia, ni Pastora Merly at ng aking may bahay. Sa iyo ang karangalan at kapurihan, sinasamba ka namin sa pangalang banal ni Mashiach Yahawashi. Yaman. Aba Yahawa, siya Yahawasay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa,